Bistado naman ang tunay na dahilan ng biglang pakipag-ayos ni Pangulong Kuting Jr. sa pamilya Duterte. Ayon sa mga lumabas na ulat, hindi umano ito simpleng pagkakasundo, kundi isang estratehikong hakbang upang mapanatili ang kapangyarihan sa gitna ng lumalakas na tensyon sa loob ng gobyerno. Isang makapagkakatiwalaang source ang nagsiwalat ng malihim na kasunduan sa pagitan ng dalawang kampo na layong patahimikin ang mabanta sa kani-kanilang panig. Kasabay nito, napapansin ng publiko na isa-isa nang humarap sa mga kaso, kontrobersya o pag-atras sa pwesto ang ilang personalidad na dating umalma o bumatikos kay VP Sara. May nagsasabi na tila may karma o planadong pagsingil sa mga dating kritiko, bagay na ikinakabahala ng ilang human rights group at legal experts. Naniniwala sila na may pattern o orchestrated na kilos upang tuluyang patahimikin ng oposisyon. Hanggang ngayon, tigom ang bibig ng Malacanang sa tunay na laman ng kasunduan ni Marcos Jr. at Sara Duterte. Ngunit umaasa ang publiko na magkakaroon ng linaw sa mga susunod na linggo. Sa gitna ng mga haka-haka, nananatili ang tanong ng marami: sino ang susunod na target at anong kapalit ng katahimikan? Kami ang iyong katuwang sa pagbabantay sa katotohanan dito sa aming espesyal na coverage. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dahilan ni Marcos Jr. kaya pala nakikipagbati sa mga Duterte, bistado na. At ito, yung mga kumalaban na mga walang utang na loob sa mga Duterte, kinakarma na. Ayan naman kasi. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Sabi nga nila, ang karma nasa hulihan. Kaso hindi alam nyo, marami naman talagang nakinabang sa mga Duterte simulat sa pool pa lang naman. At mga bumaliktad na rin ngayon. Kaya nga iilan na nga lang yung iilan na lang yung natitirang loyal sa mga Duterte. At yung iba talaga talagang paliyado na. Lalo na ang mga Marcos. So na natin yan, talagang kabisado na natin. Kaya nga ayaw na natin kay Amy Marcos dahil nga nabudol na tayo nung una. So magpapabudol pa ba tayo? So ang dami na namang nagpabudol. Ilan yung bumoto kay Amy? 12 million na tao. Kahit pa paano pa rin naman dahil pala talaga may may nabubudol pa rin si Amy Marcos. At alam naman na natin kaya talagang todo kapit si Amy Marcos sa mga Duterte kasi alam niya talaga na hindi na siya mananalo. Biruin mo, nag-top 12. Kapatid pa siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hanggang top 12 lang siya. Kung hindi nga nila siguro dinayang sila ang mga Duterte senatorial, baka kay Jimmy Bondo, kay Pastor pa lang mga mote na sa boto si Amy Marcos. Baka talagang mas hinigitan pa ng Duterte niyan. Kaso nangyari, biruin mo, talagang nagkaroon ng dayaan. At kaya nga hindi nga may paliwanag ng COMELEC yun. So dito tayo sa video. Ito nga may mga teorya, may mga balita mapatungkol dito sa gustong paikipagbati ni Marcos Jr. sa mga Duterte. Medyo hindi pala medyo. Ito palang mangyayari na to nakakatakot pala. Kaya pala pinapalabas niya na wala siyang sama ng loob sa mga Duterte kasi gagawin niya pala to. So ano nga ba to Abangan nyo po sa dulo ng video natin. Hindi ito prank. Kaya sa mga nanonood dyan, napakalaking bagay po nung pag-like, pag-share nyo sa mga YouTube channel namin para mapanood pa to ng iba pa nating mga kababayan. So dito muna tayo sa ibang mga video bago tayo mapunta doon sa ating main topic. Dito muna tayo sa sinasabing kinarma. Yan. Kinarma ang mga talagang kinarma Attorney Sal Panelo sa pagtataksil ng mga Nograles sa mga
Duterte. So nawala. So ito po, ating pong panoorin bakit nga ba kinarma ang mga Nograles. Di kasi ito, pagkakatanda ko kasi itong mga Nograles sadyang sadyang kakampi ng mga Duterte talaga ito noon pa. Yung sa totoo nga lang, parang binigyan ata to ng posisyon ni Pangulong Duterte nung panahon ata na siya ay Pangulo. Hindi ko alam kung ano yung ibinigay sa kanya na posisyon, ha. Pero ang pagkakaalam ko meron nga, at nagulat nga ang lahat na bakit tinabla siya or bakit kinalaban siya nitong mga Nograles. So yung mga pagtakbo naman ng mga sa Davao, wala namang problema yan kasi open naman talaga yun. Open naman talaga yung pagtakbo ng mga Nograles sa Davao. Lahat naman pwede naman tumakbo. Kaso nga lang, yung alam mo yun, yung mga paninira na ginagawa ng mga Nograles sa mga Duterte, yun ang pangit dun. Yun yung hindi ikinakatuwa ng mga Duterte supporters. Biro mo ba naman, ang ganda ng ipinakita sa kanila ng mga Duterte, tapos mangyayari ganyan na, alam mo yun, yung tipong binigyan mo na ng magandang loob, binalikan ka ng masamang loob. Ano daw? Ginawan mo na ng mabuti pero ang isinukli sa'yo kasamaan. Hindi tugma. Hindi tugma yung yung punchline ko. Hindi siya magka-rhyme. So ito, panoorin po natin ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo. So play. Pasok, Attorney. Talagang kinarma. Alam po ninyo, yung ginawa ng mga Nograles, yun ang pinakamataas na pagtatraidor, pinakamataas na antas ng pagtataksil, ng kawalan ng katapatan. Biro nyo, yan po mga Nograles na yan. Di ba, despite the fact na yung kanilang nasirang ama, may he rest in peace, siniraan ng dating Pangulong Duterte sa Davao. At pati na ang pamilya niya, siniraan. Hindi ko siya ginantihan. Pinatawad siya. Pagkatapos, kinuha niya pa yung anak, yung si Carlo, ginawang cabinet member. Madalit sabi, despite doon sa ginawa ng kanilang ama, kinupkup niya ang mga Nograles. Pero tingnan nyo, anong ginawa? Kaya pa na-appoint niya sa Marcos dahil din sa kanyang pwesto sa kabinete. Ang ginawa niya, nag-resign at nilabanan si Presidente Duterte. Yun naman kapatid, si Migs, nakapanginayang din. Dahil, tingnan niyo yung ginawa nito. Ito, dati may programa dito sa SMNI. Alam naman natin. Yes. Kung bakit ng programa yan. Dahil nga kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagturo pa yan sa eskwelahan. Yan sa Davao, sa KOJC College of Law. Pero anong ginawa niya? Siya ang unang sumira sa katauhan ng Pastor Kibuloy, pati ng SMNI. Pinatanggalan niya. Hindi ba kaya tingnan niyo kaya SMNI halos mawala na sa aire. Grabe, Madaling sabi, yung ginawa sa kanila, yun talagang yun yung mahirap talaga, no? Sa totoo lang, biruin nyo, ang ganda na ng... Kaya ito, paulit-ulit namin to sinasabi. Kasi, ang ganda naman ng ginawa ni Pastor, katulad nga niyan, kay Marcos, tsaka kay Nograles, or kung sino pa dyan. Marami naman sila eh. Hindi lang yung dalawang pamilya na yan. So, ang ganda nung pinakita sa kanila at hindi halos nasa bilyon po. Ito po, hindi naman to pagbibilang ha. Pero at sinasabi ko lang dahil ito po yung totoo. Nung kandidatura ni Marcos, talagang ginastusan or talagang nilaanan ng ni Pastor yang si Marcos pa yung mga yung mga gastusin umabot po ng nasa bilyon. Yung mga music, yung mga event,
alam nyo naman ang SMNI. Alam nyo naman ang KOJC at si Pastor. Alam nyo naman kung gaano kabongga yan pag nag-set up yan. 'Di ba? Talagang hindi basta-bastang setup. So yun nga no, talagang nakakalungkot lang kasi ang daming natulungan ni Pastor, lalong-lalo na sa mga politiko na wala na talagang walang parang kokonti lang o iilan lang yung nagbalik sa kanya. So although hindi naman iniisip ni Pastor yun, hindi naman siya nag-aangad ng kapalit, kaso nga lang bilang tayo yung natulungan, so parang tayo na lang din yung magkusa na magbalik nun sa kanya ng maganda rin. Kaso nangyari, pinakulong pa siya. Yun yung pinakamasaklap dyan Pinakulong siya sa 5 years na binasura na ng korte na kaso, tapos binuhay, tapos naganap ng mga witness kuno. 'Di ba? Yun yung masaklap diyan. Tapos kung ano-ano yung pinagbibintang na hanggang ngayon wala namang maipakitang ebidensya. Ang masaklap pa dito, nakakulong si Pastor na na hindi naman siya guilty. Tapos ayaw pa siya pagpapiansahin. Ayun ang alam ko Ayaw siya papiansahin tapos sa hindi niya naman ginawang kasalanan or hindi naman siya nahatulan ng guilty, hindi katulad nila Tulpo, nila Castro, nila Jinggoy na talagang may kaso sila at convicted sila. Kaso dito kay Pastor wala nga hindi nga nahatulan ng totoo or hindi nahatulan ng guilty si Pastor, pero ang masama nakakulong siya. Ayun yung masama dyan. Kaya yung ginagawa ng Nograles, ginagawa ng Marcos sa mga Duterte, naku po, talagang may matinding karma yan. At ayan na nga yung karma dyan. Natalo. Ewan ko lang kung nakapasok by comment nyo nga. Hindi ko kasi masyadong pinag-aaksaya ng panahon si Migs Nograles. Nakapasok ba yon yung party list niya? Ang alam ko lang, natalo ng pagka-mayor yung kapatid niya. Pero yung babae, hindi ko alam kung nakapasok bilang congressman. Hindi ko alam. Parusa sa kanila ng tadhana, parusa ng mga botante. Ang kakapal kasi ng mukha nila. Yan ang sinasabi natin. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, ay walang katapusan. Tama. Kaya dumating na ang katapusan nila. Palagi ko hindi na sila makakaawan. Hanggat ang mga Duterte naririyan. Sa tingin ko, alam nyo, ako, pupusta ako sa inyo. Hihingi ng yan. Hihingi ng reconciliation, ng patawad, para makabalik. O yan naman ang gagawin yan. Ganyan talaga. Kung baga, alam nyo sa Bicol, ang nanay ko, pag meron kang ginawa, kasalanan, at ikaw ay nakarma, naparusahan ka. Ang sinasabi niya sa Kastila, merece. Totoo yun, merece ko yan, yun nga, sa merece, gaba, ganun. Parang gaba. Ang sinasabi niya sa Kastila, merece. Merece. Salitang Kastila pala yun. Tsaka ito, di alam naman na natin, yan ang mahirap sa mga Duterte kasi nga kahit na kasi kung iisipin nyo na lang noong 2016, 2015 na tumatakbo si Pangulong Duterte sa pagiging presidente ng Pilipinas, ay marami din talagang nangutya at saka kumalaban sa kanya. Pero tignan nyo, yan yung isa sa kinabiliban ko sa mga Duterte kasi hindi sila gumante. Sa tutusin, kayang ipakulong lahat ni Pangulong Duterte nung panahon, lahat ng yan sila Marojas, diba, grabe yung naghinamon niya pang suntukan si Pangulong Duterte. Diba? Pero hindi niya ginagawa yun kasi nga may kita mo dun yung parang hindi nila pinipersonal, hindi nila masyadong hindi sila dahas. So may hindi naman natin may tatanggi yun na may tapang talaga ang mga Duterte. Pero isipin nyo na lang yung puso talaga kasi kung ang mga Duterte palapatol, daming napakulong ni Pangulong Duterte noon ng mga kumutya sa kanya. Dalawa lang naman nakulong nun, tsaka hindi naman si Pangulong Duterte nagpakulong dun. Si De Lima, hindi naman si Pangulong Duterte nagpakulong dyan.
'Di ba? Si Trillanes hindi rin. Kaya naman sila nakulong kasi nga matagal na silang may mga kaso na palagi silang tinatawag na sinasalo sila ng mga gobyernong dumaan kaya hindi sila nakukulong. Kaso nung panahon ni Pangulong Duterte walang kaibigan. Pag nagkasala ka, kulong ka. Yung iba. Kaya yung iba nasa talagang nagtampo at nagtanim ng galit sa mga Duterte kasi may ugali silang ganyan. Kahit na kaibigan ka, basta nagkasala ka, kulong ka. Kailangan mong pagdusahan yun. Pero yun naman talaga yung dapat gawin. At magandang gawain yung ganun. Anong ibig sabihin? Deserving yung ginawa mo. You deserve that punishment. Kaya merese. Or kung kay dating Pangulong Duterte pa, tagam, deserve at tagam. Attorney Sal, sa tingin mo ba ay mapapatawad pa sila ng mga Duterte, especially ni former President Duterte, for the second time? Kasi nagawa na niya magpatawad ng isang beses. Mayroon pa bang pangalawa? Unang-una, si Presidente Duterte kasi hindi mapagiganti. Yan, Mabait siya. Katutubong mabait ang kanyang puso. Gaya ng ginawa, siniraan ng pamilya niya pero pinatawad niya pa rin. Sama. Ang maaaring hindi magpatawad sa kanila ay ang mga botante dyan sa Davao. Yan. Hindi nila makakalimutan yung ginawa. Patatawanin sila ng Pangulong Duterte pero sa tingin ko hindi na makakabalik. Sa pwesto yung mga yan. Parurusahan niya ng mga botante. Paano naman kaya yung mga anak, Attorney Sal? Mapagpatawad ang ama, pero paano naman kayo yung mga anak? Yung mga anak ni former President Duterte. Ewan ko kung mapapatawad pa sila. Alam mo, usually yung mga anak, mas matitindi. Mas masakit kasi sa mga anak na makita na inaapi, sinisiraan, winawalang hiya, tinatraidor ang kanilang magulang. Kaya mas matindi ang balik ng mga anak sa mga nanira sa kanilang magulang. Yes, agree. And speaking of... Tsaka ito, kung ako naman yung anak ni Pangulong Duterte, talagang magagawa ko yun. Oo, talagang magagawa ko yun. Kasi biruin nyo, 6 na taon na nilbihan si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Tapos wala naman siyang ginawang masama. Ang masama lang sa kanya, talagang grabe siya sa mga masasamang tao. Talagang hindi niya pinapatawad. Yun yung at maraming namatay. At hindi naman tinatanggihan ni Pangulong Duterte. Pero yung mga namatay na yun, ulitin ko, hindi naman lahat din dahil sa war on drug yun. Maaaring yung mga drug lord ang nagpapatay sa mga tauhan nila para hindi sila matuntun, di ba? So kung ako nasa kalagayan ni Vice President Sara Duterte, Baste, tsaka Pulong at Kitty Duterte, talagang magagalit ako, anak ng teteng. Nag-iisang maayos na nga lang na presidente ang si Digong, ang tatay namin, tapos winalangya nyo pa. Diba? Winalangya nyo pa, tapos ang masama pa niyan, inilayo nyo pa sa amin. Buong buhay niya puro paglilingkod lang sa Pilipinas, tsaka sa lalong-lalo na sa Davao, tapos nung pagkakataon na makakasama na namin siya, nilayo nyo. Kahit naman sino, kahit ako, kaya kong makipagpatayan para lang sa magulang ko, tapos wawalang niya. Hindi rin pwede sa akin yun. Kaya kung ano man yung mga dahilan nila Vice President Sara Duterte, Pulong, Baste at Kitty na magalit sila sa mga nang walang niya sa magulang nila, hindi nyo sila masisisi dyan kasi mga anak yan. Tsaka yun nga, sinabi ko nga, nag-iisang presidente na gumawa ng kasaysayan at gumawa ng kanyang tungkulin. Talagang wala kang masisilip sa mga Duterte. Unang-una sa korupsyon, sa lahat, 'di ba? Ang nangyari lang talaga yung naging madugo ang war on drug, pero hindi naman yun kasalanan ng mga Duterte, kundi kasalanan yun ng mga tao dahil pinagwinarningan na sila kaso hindi sila nagbago, 'di ba?
reconciliation, Attorney Sal, ay ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kahandaang makipag-ayos sa pamilya Duterte. Ayon sa kanya, ayaw niya ng gulo at mas gusto niyang makisama sa lahat dahil marami na siyang kaaway at mas kailangan niya ang mga kaibigan. Bago tayo magkomento dun sa sinabi ko kanina bakit nakikipag-ayos si Marcos, pakinggan muna natin yung opinion ni Atty. Sal. Pag nagkatugma kami, ayos to. Tatandaang lumala ang hidwaan nila ni Vice President Sara Duterte nang magbitiw ito bilang kalihim ng edukasyon dahil sa mga isyong ipinupukol sa kanya. Umiinit palalo ang tensyon ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso at isinuko siya sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa mga umano'y pagpatay ng mga sospek sa droga noong siya'y alkalde ng Davao hanggang sa kanyang pagkapangulo. Ito ang unang beses sa halos 3 buwan na nagsalita si Marcos tungkol sa hindi nila pagkakaunawaan ng mga Duterte. Ayon sa kanya, nais niyang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa para maipagpatuloy ang trabaho para sa natitirang bahagi ng kanyang termino. Attorney Sal, your thoughts on this? Hindi na po katakataka yan. Kung matatanda mo, ewan ko kung nakikinig ka sa programa natin, 2 months ago, or 2 or 3 months ago, inilabas po natin na mayroon kaming mutual friend, ang Presidente Marcos Jr. Occupying a very high position in the government at malapit na malapit kay Presidente Marcos Jr. At sinabi sa akin noon, gusto niya raw na i-reconcile yung dalawa. Kung pwede pa raw yun kasi nangangamba siya na pag hindi sila nag-reconcile, tuloy-tuluyan ang babagsak ang gobyerno. At ang sabi ko naman, si Presidente Duterte ay bukas dyan dahil itong taong ito, mabait ito at talagang katutubong kabaitan nito. Gaya na sinabi nga natin, hindi ito mapagiganti. Kaya open siya dyan. Kaya sabi ko sa kanya, sige gawin mo. At gagawin ko ang party ko sa panig naman ng Presidente Duterte. Pero alam mo ako, napakadali ng pagkakasundo ng dalawa. Ang sabihin mo sa kanya, sabi ko, yun ang payo ko dun sa kaibigan namin, mutual friend. Sabihin mo sa kanya, ang gagawin niya lang para magkasundo sila, ibalik niya sa Pilipinas. Anyway, consistent naman yun kako dun sa kanyang posisyon na walang jurisdiction. Sabihin mo sa kaibigan natin na aminin niya na nagkamali ang mga tao niya sa baba, nagpatupad ng mali. Napayuhan siya ng mali, ngayon natuklasan niya na mali, illegal. Kaya binabago niya na at ibabalik niya ang Presidente Duterte rito. Yun ako magsisimula ng reconciliation. Hanggat di mo binabalik yan, hindi magkakaroon ng pagkakasundo yung dalawang pwersa niyo. Doon naman sa gustong ay sinabi ni Atty. Sal, pabor naman ako doon na at maganda rin kung gagawin ni Marcos yun. Kaso dalawa kasi yung naiisip ko ngayon Kasi binalikan ko po yung pangyayari nung panahon ni Marcos Sr. versus Aquino. At alam naman ho natin na namatay si Aquino at napagbintangan nga noon si Marcos Jr. na si Marcos Jr. ang nagpaasa si Marcos Sr. Marcos Jr. tuloy. Si Marcos Sr. ang puro kasi kay Marcos Pagpalit niya akin ng apelyido na mag-ama. Si Marcos Sr. ang nagpa-assassin kay Ninoy Aquino, di ba? So dito kasi may naiisip kasi ako, hindi kaya parang nagbabait-baitan si Marcos Jr. dahil may malupit at may madilim siyang plano laban sa mga Duterte. Kasi matunog na po ngayon ng usapan na malapit nang makabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So medyo natatakot lang ako, hindi naman tayo sa tamang hinala. Pero kung iisipin nyo kasing maigi, bakit biglang nagkaganito si Marcos Jr.? So baka may mga basher dyan, bakit Jay? Ayaw mo ba ng katahimikan? Gusto naman, kaso ang iniisip ko kasi parang ang labo. 'Di ba? Pagkatapos niyang walang nyain, pagkatapos niyang dalhin doon sa Netherlands sa ICC si Pangulong Duterte, bigla-biglang sana mag-ayos kami, sana magkaayos kami, parang ang weird.
So weird. Di ba? Parang parang ganun kasi ang naiisip ko dito na hindi ako makapaniwala. So dalawa lang to, maaaring ito ay diversional tactic na naman kasi may panibagong issue na naman na kailangan nilang pagtakpan. So pwede rin naman na yun nga, wag naman sana mangyari pero pwedeng may gagawin mas matindi si Marcos Jr. laban sa mga Duterte. Kaya niya ginagawa to para ipamukha niya na naman sa taong bayan na wala na siyang galit or wala siyang galit sa mga Duterte. Yan ang inaalala ko dyan. So hindi naman masamang mag-overthink pero alam nyo, iba kasi galawan ni Marcos eh. Ilang beses niya na tayong niloko eh. Una, hindi niya daw hayaan na pumasok ang ICC dito sa Pilipinas. Pero ang ginawa, ang kinatwiran nila, kesyo tumawag daw sa kanila ang ICC. Kaya daw nila ang Interpol pala. So yung Interpol, doon dumaan ng ICC para makakonect sa Pilipinas, para makakonekta at makuha at makidnap si Pangulong Duterte. So doon pa lang maling-mali na. Yung sa KOJC, na kesyo wala daw mga baril yung mga pulis doon. Samantalang si Tory mismo inamin na naka full battle gear sila. So, 'di ba? Napaka sobrang sinungaling. Alam mo 'yun, naturingang presidente ka, parang wala kang alam sa nangyayari sa bansa mo. Yan. Parang kailangan na ba naming katulad nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na kapag ayaw magpa hair follicle test ng presidente, isipin na lang nating addict siya. Okay, pa kay Vice President Sara Duterte nang galing yan. So kung ganun man, kung mapunta naman tayo sa issue ni Pangulong Duterte, iisipin na lang ba namin na hindi na talaga si Marcos Jr. ang kumukontrol ng Pilipinas? Sino na ba talaga? Tama ba yung sinabi ni Amy Marcos na ang kumukontrol sa Pilipinas ay ang Araneta at ang Romualdez lang? O baka ang kumukontrol sa Pilipinas ay back to 1970s tayo na kinukontrol tayo ng Amerika? Mahirap yan. Ayun yung pinaka dapat iwasan natin. Hate ni Marcos ang China kaya may spy dito. Ngayon pala, kontrolado na tayo ng Amerika. Alalahanin nyo yung mga pagwasak ng mga relihiyon, yung mga ganitong gawain. Gawain to ng Amerika. At gawain to ng mga kaliwa. So sa tinagal-tagal at sa sobrang weak nga ni Marcos, hindi natin alam baka nakipagkuntsabahan na talaga siya. So tuloy natin. Pero I think, Attorney Sal, I don't think especially si Vice President Sara Duterte, personal opinion ko lang na lalo na sa ngayon kung mapapatawad niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi naalala ko nung time nung siege, Attorney Sal, and I was there, si Vice President Sara Duterte, she gave a speech in front of all the congregation dun po sa KOJC. Sinabi niya na humahanga siya sa mga taga KOJC kung in the midst of all the persecution and all the evil that is being done to us, ay kaya pa rin namin magpakita ng kabutihan at pagmamahal at hindi namin sinusuklian ng kasamaan yung ginagawa nila, kundi kabutihan. Pero ang sinasabi lang niya, hindi niya kayang mahalin yung kanyang mga kaaway, yung scriptures na love your enemy. So kung hindi niya nga kayang mahalin yung mga kaaway niya, how much more kaya kung patawarin, especially si President Marcos Jr. Natural lamang yun sa isang tao. Tayo ganyan naman eh. Basta mainit pa talaga. Ayaw mo patawaran. Pero time is the best healer of wounds. Yang panahon ang pinakamagaling na gamot sa sakit, sa sama ng loob, sa pagketi, sa pagdaranas. Nawawala yan habang ang mga dahon ng isang punong kahoy ay nalalagas. Nawawala yan. But it takes time. Ang tao naman palaging may katutubong kabaitan sa kanilang puso. Ang tanong ng Attorney Sal is... Hindi, tsaka yung about naman sa isa rin niya sa kinabilib ko. Siguro,
Hindi na rin tayo nagtataka bakit ganun ng KOJC. Kasi alam naman natin na matalik na magkaibigan si Pastor at si Pangulong Duterte. Siguro hindi na natin kailangan pang magtaka na sa likod ng ginawa sa KOJC na panggugulo ni Marcos Jr. Imbis na magalit yung mga tao, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!